ginagamit ang iyong katawan upang impluwensya ang iyong emosyon. 66 na binabago ng ating katawan ang ating isip, binabago ng ating isip ang ating pag-uugali, at binabago ng ating pag-uugali ang ating mga kinalabasan. Wika ng katawan at posture ng katawan. Sa pamamagitan ng pagbabago ng wika ng iyong katawan at posture ng iyong katawan, maaari mong baguhin ang iyong nararamdaman. Kapag kumpiyansa ka o masaya, pinapalawak mo ang iyong katawan at pinalalaki ang iyong sarili. Napansin mo ba kung paano itinutuwid ng mga lalaki ang kanilang mga likod, pinalawak ang kanilang mga dibdib, at sikip ang kanilang mga tiyan kapag nakakita sila ng isang kaakit-akit na babae? Iyan ay isang walang malay na pag-uugali na idinisenyo upang ipakita ang kumpiyansa at kapangyarihan. Sa parehong paraan ang mga gorilla ay humampas sa kanilang mga dibdib. Sa isa sa kanyang mga eksperimento, ipinakita ni Amy Cuddy, isang social psychologist sa Harvard Business School, na ang mga kalahok na nagpatibay ng high power na pose sa loob lamang ng 2 minuto ay nagpakita ng mga katangiang katulad ng mga may kumpiyansa at makapangyarihang mga tao. Mas partikular, napansin niya ang mga sumusunod na pagbabago sa hormonal. Pagkatapos magpatibay ng isang high power na pose sa loob ng 2 minuto, ang cortisol ay bumaba ng 10% at tumaas ang pagpapaubaya sa panganib na may 86% ng mga kalahok na pinipiling makibahagi sa isang laro ng pagkakataon. Pagkatapos magpatibay ng low power na pose sa loob ng 2 minuto, bumaba ng 10% ang testosterone. Ang cortisol ay tumaas ng 15% at bumaba ang pagpapaubaya sa panganib na may 60% lamang ng mga kalahok na pinipiling makibahagi sa isang laro ng pagkakataon. Gaya ng nakikita mo, maaari mo talagang baguhin ang iyong nararamdaman sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng posture ng iyong katawan o ekspresyon ng mukha. Ito ang tinatawag ng ilang tao na pegging ito hanggang sa magawa mo. Halimbawa, maaari kang maglagay ng ngiti sa iyong mukha upang mas maging masaya ka. Sa kabaligtaran, maaari mong negatibong maapektuhan ang iyong kalooban at kahit na lumikha ng isang depresyon sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong posture ng katawan. Ipinaliwanag ni David K. Reynolds sa kanyang aklat na Constructive Living kung paano niya binago ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang alter ego, si David Kent, at lumikha ng isang nalulumbay, nagpapakamatay na pasyente. Ang layunin ay tanggapin bilang isang hindi kilalang pasyente sa iba't ibang mga pasilidad ng psychiatrist upang masuri sila mula sa loob. Tandaan na hindi niya ginagaya ang depresyon, talagang nalulumbay siya. Pinatunayan ito ng mga psikolohikal na pagsusulit. Narito kung paano niya nilikha ang depresyon. Maaaring malikha ang depresyon sa pamamagitan ng pag-upo na nakayuko sa isang upuan. Nakayuko ang mga balikat, nakayuko ang ulo. Ulitin ang mga salitang ito ng paulit-ulit, walang magagawa ang sinuman. Walang makakatulong, wala ng pag-asa, wala akong magawa, sumuko ako, iling ang iyong ulo, buntong hininga, umiyak. Sa pangkalahatan, kumilos ng nalulumbay at ang tunay na pakiramdam ay susunod sa oras. Kay Michael Otto, profesor ng psikolohiya sa Boston University, ang hindi pag-eehersisyo kapag masama ang pakiramdam mo ay parang tahasang hindi umiinom ng aspirin kapag masakit ang iyong ulo. Nang dumating ang oras para buhayin ni David Kent si David K. Reynolds, ano sa palagay mo ang kailangan niyang gawin? Kailangan niyang baguhin ang posisyon ng kanyang katawan. Madaling sabihin ngunit mahirap gawin kapag ikaw ay clinically depressed. Siya
siyempre, mas alam niya iyon kaysa sa iba. Gayunpaman, kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili na maging aktibo sa pisikal, kahit na ayaw niyang gawin iyon. Habang sinimulan niyang dagdagan ang kanyang pisikal na aktibidad at nagiging abala, bumuti ang kanyang pakiramdam hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Ang kwento ni David Kent ay nagpapakita na ang regular na pag-eehersisyo ay nagpapabuti, hindi lamang sa iyong pisikal na kagalingan, kundi pati na rin sa iyong kalooban. Ipinakita ng mga pag-aaral na maaaring gamutin ng pag-eehersisyo ang banayad hanggang katamtamang depresyon na kasing epektibo ng mga antidepressant. Sa isang pag-aaral, si James Blumenthal, isang clinical psychologist sa Duke University, ay nagtalaga ng mga laging nakaupo na may malalaking depressive disorder sa isa sa 4 na grupo, pinangangasiwa ang ehersisyo, home-based na ehersisyo, antidepressant therapy, o isang placebo pill. Pagkaraan ng 4 na buwan, natuklasan ni Blumenthal na ang mga pasyente sa pangkat ng ehersisyo at antidepressant ay may pinakamataas na rate ng pagpapatawad. Sa kanyang mga conclusion, sinabi niya na ang ehersisyo ay may higit o mas kaunting epekto sa mga antidepressant. Nang sumunod siya sa parehong mga pasyente makalipas ang 1 taon, natuklasan ni Blumenthal na ang mga taong regular na nag-eehersisyo ay may mas mababang mga marka ng depresyon kaysa sa mga taong nag-eehersisyo lamang ng paminsan-minsan. Ang pag-eehersisyo ay tila hindi lamang nakakatulong sa paggamot sa depresyon, ngunit upang maiwasan din ang pagbabalik. Kaya, pagdating sa pagmaster ng iyong mga emosyon, siguraduhin na ang pag-eehersisyo ay bahagi ng iyong toolbox. Sa kabutihang palad, hindi mo kailangang tumakbo ng 10 milya sa isang araw upang umani ng mga benepisyo ng ehersisyo. Ang simpleng paglalakad sa loob ng 30 minuto, 5 araw sa isang linggo ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. 2.5 oras na katamtamang ehersisyo sa isang linggo ay maaaring magdagdag ng 3 at 1/4 na taon sa iyong habang buhay. Ang isa pang pag-aaral ng 5,000 tao sa Denmark ay nagpakita na ang mga individual na nag-ehersisyo regular na nabubuhay ng 5 hanggang 7 taon na mas mahaba kaysa sa mga nakaupong katapat. Tulad ng para sa mga benepisyo ng pag-eehersisyo sa iyong kalooban, ang mga ito ay parehong agaran at pangmatagalan. Ang propesor ng psikolohiya, si Michael Otto, ay nagsabing karaniwan kang nakakakuha ng epekto sa pagpapahusay ng mood sa loob ng 5 minuto ng pakikibahagi sa katamtamang ehersisyo. At tulad ng nakita natin, ang regular na pag-eehersisyo ay nagpapabuti sa iyong pangmatagalang kalusugan ng isip at maaaring maging kasing epektibo ng mga antidepressant. Ikaw naman, anong aktibidad ang iyong gagawin upang mapabuti ang iyong mental at pisikal na kalusugan? Hanggang dito na lang po ang video natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, paki-comment mo naman sa baba at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay baka naman.